August 29. Hindi magpapahuli si Governor V pagdating sa pagsuporta sa galing ng mga Batanggenyo, lalo na kung para sa kabataan ang pag-uusapan. Sa araw na ito kasi ay pinaunlakan niya ang imbitasyon ng 14th season ng National Collegiate Athletic Association South na ginaganap sa Lyceum of the Philippines University, Batangas. Kabilang ang mahuhusay na atletang Batanggenyo sa lineup ng makikipagtunggali sa iba't ibang kolehiyo at universidad mula sa Maynila at Karatig, Lalawigan. Ang kanyang presensya ay nagsilbing lakas sa mga atleta, lalo't higit sa mga Batanggenyong manlalaro. At ang kanyang mensahe ay naging inspirasyon naman sa lahat upang pagbutihin pa at mas galingan ang laro sa mga napiling larangan. To all of you, good luck and my best wishes to all your future sports undertakings. May God bless us all. Good luck po. Enjoy it at mabuhay po ang NCAA. Again, welcome to our beloved province, Batangas. Mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po. Mula sa Lyceum of Batangas ay nagtungo naman si Governor Vilma Santos Recto sa Green Coral Resort para sa isang trainer's training ng Drug Abuse Resistance Education na pinangunahan ng Philippine National Police Batangas sa pangunguna ni Provincial PNP Director Rosauro Asio. Agad siyang sinalubong ni PD Asio at ilang opisyal ng PNP kasama ang mga facilitators mula sa Dangerous Drug Board. Ay patuloy na inulan. Pagkus na yon, subilip ang Panginoon. Yung training na gagawin po natin ngayon, ang Drug Abuse Resistance Education or DARE, a trainer's training course, ay napakalaki pong bahagi sa atin pong PNP personnel para po sa tinatawag po nating information dissemination sa ating pong mga activities na gawin sa iba't ibang paaralan. Maraming salamat po. Magandang tapos, pagpanawa tayo natin pong Panginoon sa maganda po nating activities. Sa kanyang pahayag sa mga police participants, muling humanga ang gobernadora sa mga kapulisan dahil sa pagsasagawa ng isang aktibidad na ang mithiin ay malaki ang maitutulong upang maging mas malawak ang kaalaman kung paano makaiiwas lalo't higit ang mga kabataan sa ipinagbabawal na gamot. At isang plake ng pagkilala naman ang iniabot kay Governor Vilma Santos Recto mula sa hanay ng kapulisan. Bago matapos ang activity, ay isang photo op ang isinagawa kasama ang mga police participants. Mula sa mga resolusyong pinasa ng mga barangay ay sinisikap ng pamahalaang panlalawigan na matugunan naman ang mga prioridad nilang pangangailangan. Mula sa buwis ng mga mamamayan ay natutugunan ng mga ito at agarang na ipamimigay sa mga barangay base sa kanilang kahilingan. Araw ng Huwebes, August 30, ay personal na tumanggap ang mga kinatawan ng barangay ng kanilang soft projects mula sa ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Nung araw ding iyon, matapos ang distribution ng soft projects, ay agad namang nagtungo ang gobernadora sa inauguration ng school building sa Tingga Itaas, Sorosoro Ilaya, Sorosoro Ibaba National High School. Buong siglang sinalubong ng mga guro at estudyante si Governor V kasama ang ilang opisyales ng lalawigan, gayon din ang lungsod ng Batangas na naging kabahagi rin ng pagpapasinaya sa gusali. Nakikipag-meeting po ako sa SMART kasi ito ho yung tinatawag na proyektong Gabay Guro na gagawin po natin dito sa Batangas. Ito ho ay ang pagpapakita ng aming malaking pagrespeto sa mga guro na tumatayo po nating pangalawang magulang. Tama po ba? Kasi sa totoo lang po, ako'y nanay din. Mas matagal ang itinatagal ng aming mga anak sa inyo kesa sa amin sa bahay. Tama ba? Kanina ho ay napakaraming nagpapasalamat sa akin. At kahit saan po akong magpunta, kasi itong 2-story 6 classrooms ay hindi lamang po dito sa Batangas City. Ang 2-story 6 classrooms o 2-story 4 classrooms o 2-story 3 classrooms, lahat po yan ay nasa buong lalawigan ng Batangas. Depende po sa pangangailangan o ratio ng classrooms ng ating teacher and students. The standard is 1:45, pero tayo po ay umaabot ng 1:50, 1:60, pwede pa. Huwag lang sasampa ng 1:70, tama po sir.
at 1:90, that is already alarming. And if I may share with you, bukod po dito sa atin sa Batangas City, ma'am, kung pupunta kayo sa kaduluduluhan kasama ng Lubo, Rosario, sa pinakamalalayong barangay, meron pa ho tayong nag-aaral sa ilalim pa rin po ng puno. Yan po ay galing sa buwis ng tao, inilalagay namin sa programa at ibinabalik po namin sa pangangailangan ng mga Batanggenyo na nagsusuporta at naniniwala po sa aming administrasyon. Napuno ng runners ang likod ng grandstand ng Fernando Orbez Air Education Training Center noong linggo ng umaga. Isinagawa kasi ang kauna-unahang runway run sa lalawigan. Mga mananakbo mula sa iba't ibang bayan at probinsya ang sumali at lumahok. Maging ang mga opisyalis ng pamahalaang panlalawigan ay naglaan ng oras upang maging bahagi nito. Ang Run for a Cause na ito ay pinaunlakan din ng ating gobernadora na maaga ring dumating para sa programa. Kasama si General Samonte ng Air Education Training Center ay binigyan at ginawaran nila ng mga medalya at plaque ang mga nanalo sa alaet takbo sa paliparan na ito. At dahil nga may magandang layunin ang bawat takbo sa paliparan, naging bahagi ito ng weekend ni Governor Vilma Santos Recto. Tayo ay nandito para magsama-sama dito sa alaet takbo competition sa paliparan, which I've learned ay first time pong ginawa dito po sa atin sa Fernando Air Base. The intention of this run o yung intention ng pagtakbong ito ay para po ito ay ating maipatupad. But again, at the end of the day, if I may share with you, ito naman po ay pagpapakita rin po ng samahan ng lahat. Tama po ba? Again, if I may reiterate, hindi pwede tayo trabaho. Kailangan may pleasure din tayo. And running is part of our pleasure. Tama? Kasi sa pamamagitan din po ng pagtakbo, ito'y mayroon tayong natututunan. Ang natututunan ay hindi lamang pang academic. Ang natututunan ay realidad ng eksperyensya sa buhay. At ang eksperyensya po ng pagtakbong ito ay 4 na bagay. Unang-una, camaraderie. Tama po. Kahit na anong galing mo, pag hindi ka nakipag-teamwork at natulungan ng iba, ay sadya, walang mangyayari sa iyo. So, no man is an island. Secondly is discipline. Disiplina because para gumising ng maaga at kayanin mong lumakad ng 3 kilometers, 5 kilometers, 10 and 15 kilometers, it's no joke. Kailangan po niyan ay may disiplina tayo sa ating sarili. And then third, of course, is selflessness. We are doing this, we're not just thinking of ourselves, but let us think of others too. At ang ating intensyong ito ay hindi para sa atin, para dito kung saan mapupunta at makakatulong ang fundraising na ginagawa ng ating pong alae takbo competition sa runway. And fourth, of course, is teamwork. Again, if I may, hindi kaya ng isang tao lang. Teamwork is very, very important in anything that we do. Congratulations to all our winners, but at the same time, my congratulations to all our runners. At ito ay ilan lamang sa mga naging activities ni Governor Vilma Santos Recto noong ng mga karaang linggo.